Magandang araw, magandang gabi mga ka-friendly Talk TV. Pag-usapan natin ang mainit na kaganapan sa karagatan, ang bagong banggaan sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng barkong Pilipino na VFAR o Bureau of Fishery and Aquatic Resources. Hindi na ito simpleng engkwentro dahil sa pagkakataong ito. Pumapalag na ang Pilipino. Alamin natin kung paano nagsimula ang insidente, ano ang mga nangyari, at ano ang posibleng epekto nito sa hinaharap ng ating bansa at karagatan. Matagal nang mainit ang sigalot sa West Philippine Sea. Dito nagaganap ang paulit-ulit na tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, lalo na sa mga bahaging sakop ng ating exclusive economic zone, tulad ng Ayungin Shoal, Pag-asa Island at iba pa. Noong 2026, nanalong Pilipinas sa International Arbitration na nagsasabing walang legal na basihan ng 9-dash line ng China. Ngunit hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang desisyong iyon at patuloy sila nagtatayo ng mga artificial island at nag-ikot sa kanilang mga Coast Guard sa mga lugar. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses nang ginagamit ng water canyon, blocking at ramping tactics ang mga barkong Pilipino, kabilang na ang Philippine Coast Guard. Ngayon, pati ang VFAR vessel o barkong pangingisda ng gobyerno ay naging target na rin. Noong October 12, ito lamang mga nakaraang linggo, 2025, sa paligid ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea, nagkaroon ng panibagong insidente. Isang barko ng Chinese Coast Guard o CCG na may BAO number 21559 ang nakasalubong ang VFAR vessel o BRP Datu Pagbuaya na may body number na MMOB 3003. Isang barko ng Pilipinas na nag-inspeksyon sa teritoryo para protektahan ang mga mangingisda. Habang naka-anchor o naka-impil sa lugar ang barko ng Pilipinas, bigla umanong lumapit ang barko ng Chinese Coast Guard. Makailang ulit nitong pinaputukan ng malakas na water canyon ang Datu Pagbuaya. Ni-radio challenge ayon sa mga ulat, tinamaan ng mga bahagi ng barko at nagdulot ng pinsala sa ilang equipment. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Matapos ang ilang minuto, sinadya umanong ramihan ng barko ng China ang likuran, bahagi o stem ng Datu Pagbuaya. Tumama ito ng malakas. Nagdulot ng minor structural damage pero sa kabutiang palad, walang sugatan sa mga crew ng Pilipinas. Habang patuloy ang tensyon, dalawa pang barko ng VFAR ang tinarget din ng water canyon ng CCG. Ayon sa ulat, halos mawasak ang kanilang radio equipment dahil sa lakas ng tama ng tubig. Agad na kinundena ng Philippine government ang nangyari. Ayon sa opisyal na pahayag, hindi kami susuko ng kahit isang pulgada ng ating dagat. Dagdag pa ng gobyerno, malinaw na nasa loob ng ating teritoryo ang insidente, kaya ito ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ang Estados Unidos naman ay mabilis na nagpahayag ng suporta at tinawag nilang dangerous and stabilizing ang ginawa ng China. Ayon sa kanila, handa silang tumulong kung patuloy na lalala ang ganito pang mga pangyayari. Sa kabilang banda, ang Chinese Coast Guard o CCG ay nagsabing ang barko ng Pilipinas daw ay lumapit ng delikado sa kanila at inaninindigan na nasa kanilang teritoryo umano ang lugar. Ngunit batay sa international ruling, malinaw na ito ay bahagi ng West Philippine Sea na sakop ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ.
Sa kabila ng panganib, hindi umatras sa mga tripulante ng BRP Datu Pagbuwaya. Nanatiling kalmado at patuloy na nakatayo at hindi nagpakita ng takot kahit aktong babanggay na kabuuang barko. Hindi natinag sa pag-andar. Pasulong ang barko ng Pilipinas bagkos ang barko ng China o ang CCG ay biglang napahinto sa halip na ituloy ay nagmaniobra upang makaiwas sa malalang bangga. Ang kanilang katapangan ay simbolo ng bagong mukha ng Pilipino sa karagatan. Matatag, marangal at handang ipaglaban ang karapatan. Marami ang umanga sa kanilang tapang. Ilang eksperto pa nga ang nagsabi na ito ang unang pagkakataon na pumalag at nanindigan ng isang civilian government vessel laban sa agresibo ng CCG o Chinese Coast Guard. Hindi lang simpleng banggaan ang nangyari, ito ay senyales ng lumalalim na tensyon sa West Philippine Sea. Ang agresibong kilos ng China ay nagpapakita ng pagtutulak ng kontrol sa lugar, habang ang matapang na paninindigan ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagpapalakas ng presensya at karapatan natin bilang isang malayang bansa. Ngunit may panganib rin ito. Kapag patuloy na tumitindi ang mga ganitong insidente, maaring mantong sa mas malawak na krisis, lalo na kung may masaktan o masira pang barko. Sa kabilang banda, may positibong aspeto rin dahil bawat banggaan na ganito ang nagigising ang mundo. Mas lalong nakikita ng international community na hindi basta nagpapasindak ang Pilipinas. Para sa ating mga mangingisda, ang ganitong insidente ay may direktang epekto. Marami sa kanila ang natatakot na pumalaot dahil sa presensya ng mga barko ng China. Ngunit sa tulong ng mga barko ng DFAR at ng Philippine Coast Guard, nagkakaroon sila ng kaunting seguridad at tapang. Sabi nga ng isang mangingisda sa Palawan, hindi na kami ganun na natatakot ngayon kasi may mga barko na ring Pilipino na pumapagitna at pumapalag. Ibig sabihin, may nararamdaman silang proteksyon mula sa gobyerno natin. At iyon ay malaking bagay para sa kanilang hanap buhay at dignidad. Mga ka-Friendly Talk TV, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng mga sundalo o marino. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Sa bawat alon ng dagat, dala ng ating mga kababayan ang bandila ng Pilipinas, maging ng ating mga mangingisda. Na kahit maliit na bansa tayo, malaki ang puso natin sa pagtindig at pagtatanggol ng ating karapatan. Kaya sa susunod na makakita ka ng balita tungkol sa West Philippine Sea, tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa geopolitical o geopolitics. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan ng ating pagkaing dagat at sa dangal ng Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga updated sa mga kaganapan sa West Philippine Sea at sa iba pang issue sa ating bansa. Ito po ang Friendly Talk TV, ang tinig ng katotohanan kung saan ang boses ng Pilipino ay laging naririnig. Hanggang sa susunod na vlog, mabuhay ang Pilipinas!